Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, handa na ba kayo pumuri sa ating Panginoon? Amen! Malakpakan natin minsan pa ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Bagamat mga kapatid, mayroong mga sore eyes yung iba sa atin, pero hindi yan magiging hadlang para hindi tayo makapagbigay papuri sa ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Kaya mga kapatid, sa ating pagsisimula, tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Kaya habang po tayo ay umaawit mga kapatid, ibigay po natin ang ating pagsamba, papuri sa dating dakilang Diyos na buhay. Let us open our hearts, our mind, unto God. Praise God! Hallelujah! Upang sa ganun mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay ating madama sa hapong ito. Amen! Praise the Lord! Kaya narito po ang ating mga singers para pangunahan po tayo sa mga awiting makalangit. Amen, hallelujah. Bago po tayo magsimula, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So, bago po tayo mag-ulitan, tulad ng lagi natin ginagawa, kamustahin po muna at natin ulit yung mga katabi natin. Kung masaya ba sila o pinagpala ba sila ngayon. Kung wala kayong katabi, pwede sa likod, pwede sa harap. Yan. Masaya pa kayo. Masaya ka po. Amen. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sabay-sabay natin papurihan ang ating Panginoon ngayong hapon. Masaya, may tuwa sa piling ni Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nalalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nakakasik ng puso, pinagpalaan ang Diyos. Sandog na ay kapayapaan, sandog na ay kagalakan, sandog na ay kalakasan. Sa bawat puso nagpapakan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli natin awitin, may galak, may saya, may tuwa sa piling ni Diyos. Sapagkat hirap lang, puso ay nalalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Para sa Diyos na hangin ng puso, pinagpalaan ang Diyos. Sabay-sabay natin awitin, sandog na ay kapayapaan, sandog na ay kagalakan, sandog na ay kalakasan. Sa bawat puso napapasan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli, sandog na kapayapaan, sandog na ay kagalakan, sandog na ay kalakasan. Sa bawat
Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa pasimula po ng ating gawain. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. Sa kabutihan po ninyo, Panginoon, sa buhay po namin ugal. Salamat na muli, kami po ay dinako po ninyo, Panginoon, sa lugar na ito upang ikaw ay aming masamba. Mapuri, Panginoon, at madakila, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Kaya, Panginoong Diyos, sa hapong ito, Panginoon, nawa kumilos ka sa aming kalagitnaan, Ama, na iyong banal na presensya, Panginoon, ang siya naming panaramdaman, O Diyos, sapagkat, Ama, kulang ang aming pananambahan, Panginoon, kung hindi namin maramdaman ang iyong presensya, O Diyos. Kaya Lord, manguna ka po sa lahat sa mga gagamitin mo sa hapon ito, Panginoon. I-bless po ninyo, Diyos, ang aming mga awit, praise the Lord, ang aming mga gumagamit ng mga instrumento, Diyos, ang mga makikinig, Panginoon, praise God, ng iyong mga salita. Gayon din, O Diyos, sa magdadala ng salita mo sa hapon ito, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna at magpala. Praise God. Hallelujah. Habang siya, Panginoon, ay gagamitin mo sa hapon ito. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. At muli binabalik sa iyo ang kapulihan at kapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Diyos na buhay. Ang lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Mga kapatid, dito po, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Dito po mga kapatid sa Deuteronomy, praise the Lord, hallelujah. Basahin po natin ang mga pangako ng Panginoon dito sa kanyang banal na salita. Amen? Gusto niyo ba ang mga pangako ng Panginoon? Amen! Praise the Lord! Naniniwala ba kayo sa mga pangako ng Diyos? Amen! Amen! Praise the Lord! Kaya dito mga kapatid sa Deuteronomy 28, praise the Lord, hallelujah. Ito po ay 2 verses lamang. Basahin lang po natin ito mga kapatid ng sabay-sabay. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Ang sabi po sa verse 1, basahin po natin mga kapatid, hallelujah. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all this blessing shall come unto thee, and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen? Ano ang sabi ng Panginoon? Kung ating daw pong diringging masikap ang tinig ng Panginoon at isagawa ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating at aabot sa iyo. Amen? Praise God. So ano po ang susi ng pagpapala ng mga kapatid? Ay ang pagsupad sa kalooban ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy, praise God, sa ating pag-aawitan sa Panginoon. Praise the Lord. Habang po tayo ay umaawit mga kapatid, damhin po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay.
Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit yung iba sa atin ay merong hindi magandang nararamdaman, still nandito pa rin tayo. Tunay na walang makakapigil sa ating pagpupuri sa Panginoon. So, sa pagpapatuloy po natin, patuloy po natin awitan ng Panginoon dahil kagaya ni David na hindi niya kinailangan ng any armor and any gear para labanan si Goliath. Diba? Ang daladala niya lang is 5 makikinis na bato at yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Still natalo niya si Goliath. So, tayo rin sa buhay natin, may mga challenges tayo sa buhay natin na pinagdadaanan. Pero kung meron tayong Panginoon, sabi nga kahit mahirap ka, di ba? Basta meron tayong Panginoon na kinikilala, meron tayong Panginoon na pinaniniwalaan, mayaman tayo sa mata ng Diyos. Amen po ba? So, patuloy po nating awitan dahil pag meron tayong Panginoon, wala na tayong hahanapin sa. Amen. So, ibigay po natin ating mataas na papuri sa Panginoon. Tayo po ay sumamba sa Kanya through music. Nagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng tinatamasa natin sa isang linggo at tayo ay nandito ulit. Amen. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kahit sa tingin mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kahit sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang kapantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Amen. Hallelujah. Muli po natin mawitan ng Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan. Kaligayahan na kahit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang pamantay sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo.
ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Lagi kang pupurihin ang harangan mo. Nagkakalamat ay sa'yo. Hain kang nanaisip, ikaw daw ang walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Lagi kang pupurihin. Itatanghalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanghalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Hallelujah, patuloy natin kawisan ng Panginoon. Ulitin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Panahon, wala kang katulad. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos at noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Palakpakan mo natin ang Diyos sa buhay! Mataas na palakpak sa Panginoon! Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Makakaupo na po tayo mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah!
Mga kapatid, sa hapong ito, meron po tayong bisita, mga kapatid. Praise the Lord. Siya po ay first timer pa lang po natin. Pero tayuin po natin, mga kapatid, ang ating bisita. Praise the Lord. Praise the Lord. Nanay Flora. Siya po ay si Nanay Flora. Amen. Welcome po. Praise God sa aming pananambahan ngayong hapon. Punta po kayo dito sa harap, Nay. Praise the Lord. Amin po kayong i-welcome. Yan. Salamat sa Panginoon na mayroon po tayong isang kaluluwa, isang bisita, praise God, na siya po ay nakasama natin ngayong hapon. Praise the Lord. At tumayo po tayong lahat. Praise God. Harap po kayo doon, Nay. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. At awitan po natin siya ng isang welcome song. Praise the Lord. Katapos kamayan po natin ang ating kapatid. Amen? Praise the Lord. Oh, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, there's a Christian welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Mga kapatid, idalangin po natin si Nanay Flora. Praise the Lord. Praise God. Iyuko po lang. Ipag-pray po namin kayo, Nay. Praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay. Ituon po natin kay Nanay Flora. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na si Nanay Flora po ay dinako po ninyo sa lugar na ito kung saan, Panginoon, ikaw po ay aming pinupuri sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, na si Nanay Flora o Diyos ay buksan po ninyo, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, lalo na, Panginoon, sa pakikinig ninyong salita. Dalangin po namin, Ama, na pagpalain po ninyo si Nanay Flora. Praise God. Praise the Lord. Ingatan po ninyo ang kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Praise God. Na sa pagkakataong ito, Diyos, alam namin ang libo-libong anghel, Panginoon, ang nagkakatuwaan sa isang kaluluwa, Panginoon, na narito po sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin na nawa si Nanay Flora po ay lagi po namin siya makakasama tuwing kami po ay mayroong pananambahan sa lugar na ito. Salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po, Nanay Flora. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Makaupo na po kayo. Makaupo na po tayong lahat. Napapaiyak ko. Amen. Praise the Lord. Praise God. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen. Bagamat napakainit. Praise the Lord. Talaga namang ang pawis po natin ay tumutulo. Pero hindi hadlang yan, mga kapatid, para hindi natin mabigyan ng kapulihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Meron pang magandog ng awit, praise the Lord, ang ating mga kabataan. So, pagbigyan po natin ang ating mga kabataan na sila po ay magandog awit sa ating Panginoon. Papakan mo natin ang ating Diyos na po. Yan, saan marikis? Balik naman. Sige, ready. Mga mic. Mga mic ko pa kayo mic yan. Yan lang kayo ha. Ito na, mic. Dami tayong mic.
Lord. Gusto ko na isa. Praise the Lord. Meron yan. Meron. Memory verse. Ng Joshua, ha? Ng Joshua 24:15. Created by Brenda. Ready. Okay lang muna. Kaya, okay lang muna. Kailangan ko ay patawarin mo. Ay, isa pa lang. Kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli. Ako'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Salamat ko ay patawarin mo, mahal Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Susang-lus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, mahal Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, mahal Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. 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 Alay sa'yo.
Yan lang, ha? Kulot. Kulot. Begit na. Gitna kayo. For the check is garter. For the check is garter. Yan. Ready. Kulot. Ay, ano? Gray. Yung lyrics. May lyrics yan. Malaya. Memory verse ulit kasi bagong lang na yan. Ano naman, Aaron? Ano naman? John 1:1. Ephesians 6:1. Ginalot. Ephesians 6:1. Bone chapter. Glenn, alam mo na yun. Ayaw nila mag-obey. Yeah.
Praise God. Ang ating mga kabataan, mga kapatid, ay maliliit pa lang. Sila po ay naghahandog na ng kanilang buhay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga makalangit na alangkin. Amen? Praise the Lord. So mga kapatid, ngayong hapon, papayuin po natin si Sister Mary, tsaka si Brother Anthony, kasi birthday Sister po Iris nila. pa po. At Sister Iris. Opo, kahapon. Amen. Kayo po ay aming batingin dahil kayo ay binigyan kayo ulit ng isang taon ng ating Panginoon. Nasa si Lindon. Praise the Lord. Hallelujah. Lindon, nasa ka Lindon. Birthday mo rin ngayon, Lindon. Praise God. Kaya hindi natin ating mga singers para uwitan natin sila ng happy birthday. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Uwitan natin sila mga kapatid at maaari din silang batingin. Praise the Lord. Amen? Praise God. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Praise God, hallelujah. Panginoon, salamat po Diyos, praise God, sa buhay po ng iyong mga young people, Panginoon, na narito sa Montalban. Dalangin po namin Diyos, nabigyan niyo po sila palagi, Lord, ng proteksyon sa kanilang mga buhay. Praise God, karunungan sa mga nag-aaral, Panginoon. Ganon din po Diyos, kalakasan, Panginoon, sa kanilang pangatawan, lalong-lalo na o Diyos, spiritually. Patuloy niyo po silang i-bless at gamitin, Panginoon, sa lugar na ito para sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, especially, Lord, sa kanilang mga pamilya. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Nakakagulang po tayo mga kapatid. Praise God. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magbibigay na po ng ating kasampung bahagi mga handog. At tawagin natin po si Soleida para pangunahan po tayo. Praise the Lord! Hallelujah! Muli, sumigaw tayo ng Praise the Lord! Lahat ng mga pinagpala ay sumigaw ng Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So, bago po natin ihulog ang ating mga tithes and offering envelope, muli tungayan natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 10. Praise God! Hallelujah! Muli, basahin ko po dito. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise God, tayo po'y umawit. Halina't magbigay. Halina't ihando ang mabuting
Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama namin banal, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Sa hapong ito, O God, na muli kami dinako, Panginoon, sa lugar na ito para kayang sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy niyo, Panginoon, na pagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga pagpapala, O God, hallelujah, sa buong linggong nagdaan. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at pag-iingat niyo po sa bawat isa. Lord, sa pagkakataong ito, narito, Panginoon, ang mga salapi na pinagkaloob, Panginoon, ng iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, nabasbasan niyo po ito, O God, hallelujah, upang magamit, Panginoon, sa iyong gawain. Gayun din po, Panginoon, ang iyong mga anak na nagkaloob nito, dalangin po, Panginoon, ang iyong patuloy, Panginoon, na pagpapala, O God, ay buhos niyo po, Panginoon, sa iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga nagtatrabaho, O God, sa mga nagnegosyo, dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbalik, Panginoon, ang magpapala sa kanila. Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng magandang kalusugan ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy niyo pong patatagin, palakasin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At itong lahat, ang aming po isinasamot dalangin, kalakip ng aming pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Everybody say Amen. Okay na, Dre. Okay. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Ako na lang ang mag-i-MC. Ako na rin ang mag-i-preach sa sarili ko. Yung ating MC may lakad. Emergency. Amen. So, mga kapatid, bago po kayo maupo, tayo mo rin manalangin para po sa salita ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, magpapasalamat po kami sa hapong ito na muli po kami pinagtagpo sa lugar na ito. Upang dito, Panginoon, itaas ka namin sa sabayin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, dalangin ko din po ang mga salita mo namin po paggulay-gulayan sa hapong ito na patuloy ka po manguna, kumilos ka po sa bawat isa sa amin. Gabayan po ninyo kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan sa pamagitan na yung banal na Espiritu o pagkakay, Panginoon. Ang mga salita po ay magbibigay po ito ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa iyong pagkakilang pangalan in Jesus' name. Amen. Makapura po tayo lahat, mga kapatid. Praise God. Kumusta kayo? Mabuti po. Balita ko ay sinasalakay kayo dito ng ano ba yun? Sore eyes. Sa amin, wala pa naman ako nabalitaan. Pero baka pag-uwi namin, meron na. Huwag naman po. Praise God. Ano lang yan? Dala lang yan ang init talaga. Sobrang init ngayon. Grabe na ang panahon ngayon. Sa ibang lugar, napanood ko kami sa balita, bumabaha, sa sobrang ilan naman, kung sa atin naman, ay sobrang init. Talagang hindi na natin maunawaan ang panahon ngayon. Pero hindi tayo nagtataka, hindi tayo magtataka sa mga ganyang nangyayari sapagkat yan po ay nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa panahon, sa mga darating na panahon, ang mga mangyayari ang mga bagay na ito. Amen? So, tayo po ay darapot tayo ngayon sa ating pong pag-aaral. Ang sabi po dyan sa tema ng ating pong dadalhin sa habong ito ay Christian be different. So, kung maalala po ninyo yung ating pong tinalakay last week sa pamamagitan ni Brother Lito, naalala po ba ninyo yun? Kung ano po yung kahulugan noon? Ano ba pang magat noon? You are the salt of the earth. Ayan. Okay. So, salamat at napag-aralan natin ang mga aral na yon at ngayon ay akin lang itong idinugtong o ito-continuous lang natin. Ang sabi mo dito sa unang verse na ating mong babasahin, tatapot sa lahat ng mga anak, dito po sa Exodus chapter 11 verse 7, ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop upang ninyo makilala kung paano pagkalagay ng pagkakaiba, praise God, ng Panginoon sa mga Egyptyo at sa Israel. So dito mga kapatid, sa sinasabi dito ni Moses,
meron pong pinapakahulugan naman ni Moses na kapag tayo daw ay ihiwalay, sapagkat halimbawa nga niya yung kapanahonan ng mga Israelite, yung mula sa Egypt hanggang sa papuntang Kanaan, yung mga Israelite, pinapakita niya na kapag tayo yung mahiwalay, yung humiwalay yung mga Israel sa Egypto, sapagkat sa panahon po natin ngayon mga kapatid, kung atin pong i-compare yung Egypt at saka yung mga pangako, kung yung promised land o yung Kanaan na sinasabi ng Biblia, ay tayo po ay galing po sa sinasabing Ehipto o sa libutan. Yan po ang kahulugan ng araw sa lumang tipan. Yung pong Egypt, sa libutan, at yung pong pangako ng Diyos doon sa mga Israel, katatin tayo doon sa lupang pangako. Pero tayo ngayon mga kapatid, ay wala na doon sa Egypt. Ang ibig sabihin, wala na tayo ngayon sa sanlibutan. Tayo ay naiiba na. Kaya ang pangako ng Diyos sa atin, kapag tayo naiiba na doon sa sanlibutan, ang pangako ng Diyos sa atin ay walang hanggang sabi dito, natapos sa lahat ng mga anak ng Israel, mula sa tao hanggang tayo, ay walang magagalaw kahit isa. Ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon kung tayo'y magpapatuloy na humihiwalay sa sanlibutan. Yan po ang pangako ng Panginoon. So, diretso tayo dito sa ayan. Sa Kolosas, sabi dito, nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang tapatin natin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ano daw? Tayo ho ay ilipat ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Amen. So, simulan ho natin. Meron pong mga bagay na ating pong tatalakayin sa hapong ito, mga kapatid. Yung pong kaibahan natin doon sa dati po nating pamumuhay. Amen. Ang sabi mo dito, balik lang natin. Bakit nagalaw? Okay. 5 things Christians are called to be different. 5 bagay ang ating pong pag-uusapan, yung magiging dahilan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon na magiging kaiba, iba tayo doon sa iba. Sabi ko dito sa Titus 2:11 verse 10, sabi niya, sapagkat napangitan ng biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sa verse 12, sabi dito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Amen. Ito ay tinalakay noong Sunday ni Brother Lito, yung kaibahan, yung itinuturo ng Diyos na kailangan ang mga Kristiyano ay hihiwalay doon sa gawa ng sanlibutan. Amen. Ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil. Ano daw? Kailangan mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid sa banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kailangan mabuhay daw po tayo nang merong pagpipigil at hindi natin dapat gawin o gagawin yung mga dati po natin ginagawa. Sapagkat naiiba na nga tayo. Naiiba na tayo sa iba. Mula sa kasalanan, mula sa sanlibutan tayo hinamon ng Diyos upang nadalhin tayo doon sa katuwiran. Sa pagiging banal. Kaya sabi nga ng iba, napakahirap pa lang maging Kristiyano. Mahirap ba? Kasi ang dami daw bawang, kailangan marami dapat iwasan, marami dapat gagawin upang tayo ay magiging iba kaysa iba. Pero mga kapatid, walang bagay dito sa sanlibutan na hindi mahirap. Magtrabaho ka, di ba napakahirap din? Gigising ka ng madaling araw, kaya ayaw kang gustong gumising. Kasi kailangan pipila ka sa sasakyan,
Kailangan mo pumila. Bakit? Kasi kailangan mo ang trabaho. Ako noon, mga kapatid, 31 years ako nagtatrabaho. Diretso yun, sa isang kumpanya lang. Kung hirap ang pag-uusapan, talaga pong mahirap. Kahit naman siguro kayo ngayon mga nagtatrabaho, kahit sabihin na natin ngayon ay mga online na, mga work from home na, pero mahirap pa rin. Ako noon, hindi lang ang hirap o hindi puyat, kasi ang trabaho ko noon ay VIP security. Kung anong oras ako uuwi, ang aming boss, doon din kami uuwi. Kung minsan uuwi na lang ako sa bahay, magbibihis na lang para babalik ulit sa trabaho. Pero bakit ko ginagawa yun? Bakit ginagawa ko na yung namaluwag sa puso? Kasi kailangan ko eh. Kailangan ko trabaho, kailangan ng pamilya ko para mabuhay ang pamilya. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan din po tayo maghihirap sapagkat meron tayo kailangan. Ano yun? Yung magkaroon tayo at makalik natin ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po natin gawin yun kahit mahirap. Pero kung ang isang bagay na sasabihin natin mahirap, pero kung gagawin natin na mula sa ating puso, ang ibig ko sabihin na maluwag sa ating puso, wala pong mahirap. Amen? Wala pong mahirap. Pagka gagawin natin na yung pong ating desire talaga ay galing sa puso. Ito po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo na kailangan gawin natin. Kasi meron tayong kailangang abutin. Yung buhay na itinako ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Sapagkat, ang sabi nito, sa verse 14, hindi kataka-taka, bakit tutuloy tayo dyan? Ako muna ang magdadrive. Sumakay ka na lang. Okay, so balikan natin. Okay, tapos na tayo dyan. Sabi dito sa 2 Corinthians 11 verse 13, verse 15, ito yung kabahagi ng ating kailangan gawin upang tayo ay maging kaiba sa iba. Kailangan po natin gawin ito. Ang sabi niya, sapagkat ang mga kaibigan bigilan. Kailangan din po natin ito maging bigilan tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Sa panahon po ngayon, mga kapatid, kaya nga kailangan yung pag-iba natin sa iba ay manatili sa atin. Sapagkat ang kaaway man daw, sabi ng Biblia, maray lang dyan, na gagawa ng paraan upang tayo ay hindi makapagpatuloy sa ating minimitig, yung ating layunin sa buhay, na tayo ay makapagpatuloy na lumakad ayon sa palatuntunan ng Panginoon. So, tayo ay pinag-iingat ng ating Panginoon sa mga ganitong bagay. So, ito yung babala ng Panginoon, ni Apostol Pablo, sapagkat sa mga kayong tao ay mga bulang apostol ng mga darayang magagawa na mga nagkukuloring mga apostol ng Kristo. Ibig sabihin, mayroong mga ganyang tao o may mga taong ganyan ngayon na umiikot sa kapaligiran at kung minsan pati yung mga mananampalataya ay pilit na aagawin doon sa kanilang pananampalataya. Pilit na ilalayo doon sa ating mga paniniwala. Kaya nga sabi niya sa verse 14, hindi ka taka-taka sa pagkakasisanos man ay nagkukulang ng anghel ng kaliwanagan. Maraming ganyan ngayon. So kailangan maging iba tayo sa iba. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministeryo naman ay pagkukunurin na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay magsasang-ayon sa kanilang mga gawa. Mahal itong ganyan ngayon mga kapatid na pumupunta sa mga Kristiyano. Sabi ko nga, kung talaga ang tao ito ay mga ngaral, siguro alam niyo siguro yung ano kung tinutukoy ko. Kung ang tao na ito ay talagang mga ngaral patungkol sa kaligtasan, dapat ang kanyang pupuntahan yung mga taong hindi pa tumanggap ng kaligtasan. Pero yung mga tao, alam na nila ang katotohanan, bakit kailangan upang puntahan, at bakit kailangan upang akayan, at bakit kailangan upang i-aral sa kanila yung mga
bagay na kakaiba doon sa ating pananiwala. Ito hindi naman ito talaga kasama sa topic ko nung ginawa ko ito, pero idinagdag ko lang sapagkat mayroong mga tao na nag-iikot sa mga kapaligiran natin ngayon. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Sapagkat ang sabi nga dito sa ating binasa kanina, si Satanas ay nagkukunwaring mga anghel ng kaliwanagan. Kahit sa mga praise and worship ngayon, mga kapatid, kung nanonood kayo sa Facebook, marami pong mga masasabi kong gumagaya na lang sila ngayon sa ginagawa ng mga Kristiyano. Minsan nakapanood ako, hindi naman ito dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. Mga nag-worship, nag-worship sa Panginoon. Yung kasi ninyo ang kanilang kasulat, gulay-gulay ang pantalon, naka-t-shirt, ang haba ng buhok ng mga lalaki. Ikaw pa. Amen. May mga hikaw. Ano pa sa ilong? So, pansinin natin yung mga ito. Yes. Ang sabi ng Biblia, sambahin natin siya ng may kalinisan. Kalinisan. Hindi lamang sa kalinisan ng panglabas, kundi kalinisan ng puso. Oh, pero ano ang makukuha? Ano ang may ipapakita nilang halimbawa doon sa mga nanonood sa kanila? Wala. Meron kasi ako nabasa doon sa comment na doon sa mga sinasabi ko lang po concert ng ganito. Concert, kasi parang ano sila eh. Kasi nga, sabi niya sa ating binasa, na si Satanas man ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. So, ginagaya lang nila upang maakay o maakay yung mga kapatid. Kasi po niya mga kapatid, sa mga Muslim country, sila din ay tumatanggap na sa Panginoon sa Kristo. Bala po Muslim country na tumatanggap ng aral tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sila, para sa na nila, yung pagiging born again, pagiging Christian, o sa ganon, sila ay mapapasip pa rin ng salita. Maraming ganyan, kaya yan po ang pag-iingatan natin ngayon, mga false apostol, mga bulaang apostol. Nag-aakay ng mga wala namang masama kung tayo nag-aakay doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero kung alam mo, yung tupa na yan ay mayroon ng pastor, huwag mo nang pakialam yan. Amen. Huwag mo nang pakialam yan. Wala silang pakialam sa kaligtasan ng tao. Ang gusto lang nila, yung tinatawag nating quantity. Dami. Pero hindi nila tinitingnan yung quality kung tama ba yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, tama ba yung ginagawa nila para sa Panginoon. Ito yung lagi sinasabi ni Bishop sa akin noon. Ang sabi nga, Brother Hill, sabi niya, hindi baling iilan lang tayo ng mga nagsasamba sa tunay na pagsamba sa Panginoon. Basta tayo ay siguraduhin natin na tayo ay makarating sa langit pagdating ng panahon. Sapagkat hindi tinitingnan ng Diyos yung dami. Hindi tinitingnan ng Diyos yung umaapaw kayo sa loob ng simbahan. At tinitingnan ng Diyos yung quality ng ating mga puso, ng ating mga pagpupuri sa Panginoon. Yan ang tinitingnan ng Diyos. At yun ang dapat nating sultan. At yun ang dapat nating panghawakan sa buhay natin. Huwag tayong lumihis sa landas dahil lamang sa iisang layunin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa 1 John 4:1, ang sabi niya, mga minahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ang tinutukoy dito, yung mga taong umiikot, dumadayo, nag-aakit, nag-aaral, naghahayo ng salita ng Panginoon, hindi po lahat ng nag-aaral ay ang kanilang espiritu ay galing sa Diyos. Yan o ang dapat natin pag-ingatan. Sabi niya, mga minahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Sino sinasabihan nito? Tayo. Tayo. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos.
Yung bang kanilang tinuturo ay ayon sa palatuntunan ng Diyos. Yung kanila bang tinuturo ayon sa mga tinuturo ng apostol. Lalo na tayo na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa mga apostol nitong katuruan. Tingnan mo natin mabuti, huwag tayong maaakit sa mga pangako, sa mga promise, mga ganito gano'n. Sabi nga ni Brother Ronnie, sabi niya, kasi ang sabi niya sa akin, Pastor, yun daw mga anak mo, paaralin doon. Atensyon ko na sa Davao. Naku kapatid, pagka ang anak ninyo, tinadala yun, hindi ninyo halos makita yan. Hindi na makikita talaga. Hindi na ninyo makikita yan. Nagsigsam. Wala pa ako tinutukoy ha. Na mga pula ang propeta sa minsan, marami po ngayon yan. Huwag po tayong basta-basta naniniwala sa mga taong ganyan. Kailangan tayong naturuan ang katotohanan. Ang ating po mga pag-aaral dito, hindi po tayo naghahangad na tayo dumami, kahit naman tayo dumami, kung hindi naman tayo, hindi naman talaga yung ating pananampalataya ay nasa katotohanan, walang kwenta yun, kahit umaapaw pa tayo rito. Ang importante, iilan man tayo, pero siguraduhin natin na yung ating paniniwala at pagsamba sa Diyos ay makatotohan. Hindi fake. Hindi mga pagkukunwari. Hindi tayo naririto para lang ipakita natin sa tao na tayo nagpupuri sa Diyos. Kundi yung dapat yung ating gagawin, galing talaga dito sa ating puso. Amen. Mararamdaman mo yan sapagat kung ikaw ay nagpupuri na galing sa puso, minsan yung ating mga luha ay tumutulog dahil sa kagalakan, sa kasiyahan na ating pong nararamdaman dahil sa banal na Espiritu. Maraming gulaan na propeta sa liputan. Be unfilled. Ang papagabasa niyan, walang pagkukunwari, genuine. Yan ang sinasabi ko, kailangan genuine yung ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya nga sabi ni, doon sa ating unang binasa, na kailangan, sabi ni Pablo, sa Titus, na kailangan, maiiba tayo. Kailangan siguraduhin natin yung ating ginagawa talagang purong-purong pagpupuri sa Panginoon. Walang halong pagkukunwari, walang halong ibang layunin, kundi talagang ang ating ginagawa ay para talaga sa ating Diyos na po. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ngunit ang kinawian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Galing sa malinis na puso ng pagpupuri at sa mabuting buti at sa pananampalatayang hindi paimbagaw. Kailangan may iba tayo sa iba na kailangan yung ating mga pagpupuri at pagsamba sa ating buhay ng Diyos walang pagkukunwari. Sapagkat may pakita ng mga tao na ikaw ay kunwari nagpupuri sa Diyos, pero ang Panginoon ay nakakita sa atin. Nakikita ng Diyos yung ating puso, nababasa ng Diyos yung ating pag-iisip, at hindi tayo pwede magkukunwari sa Diyos. Pwede sa tao. Pwede ako magpapakita ngayon na ako'y banal sa harapan ninyo. Pero ang Diyos ang tunay na nakikita yung aking damdamin at yung aking kaisipan. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Panginoon, mga pagkukunwari, mga paninigabaw na pananampalataya. Kailangan may iba tayo sa iba. Una Pedro 1:22, yamang nilinis na ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Tayo ay ninamon ng Diyos mula sa dati nating pamumuhay at tayo nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumagas doon sa cross ng Kalbaryo. Nilinis na tayo. At sa katulad sa pag-ibig na hindi pagkukunwari. Kahit sa pag-ibigyan natin dito bilang magkakapatid sa pananampalataya, dapat hindi tayo makikita ng mga pagkukunwari. Yung mga kunwari, mahal ko si Brother Lito, so pag tabi ko si Brother Lito, sasabi ko,
Mga pagkukunwari yan. Kasabihin nga, ay, okay ka, pastor, magaling ka, ministro, pero pag sa likod ko, ano bang kwenta na? Wala naman kung ano sa sinasabi. Mas mabuti, ang sabi nga doon sa isang kasabihan natin, ang nagsasama rin lang ang pero tayo ganyan. Nagsasabi ng tapat. Nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Yun. Wala tayong pagkukunwari dito. Kung may ako, pwede niyo akong sabihan, pwede niyo akong pasapin. Kung mayroon akong nagawa ito, o mayroon kayong narinig galing sa akin na hindi mabuti, lalo hindi na mabuti sa Panginoon, pwede niyo akong pasapin bilang kapatid sa pananampalataya. Walang pagkukunwari. Yan ang sabi ni Pedro. Ayaw manglilinis na kayo ng mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, kayo tumaliman na sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pagkukunwari sa mga kapatid. Mga bibigyan kayo ng buong ningas ng inyong puso at sa isa't isa. Walang pagkukunwari. Kailangan ang makita dito sa ating pagsasama, sa ating pananampalataya, sa ating dito sa lugar na ito, walang pagkukunwari ang ating pagmamahalan. Kailangan sabihin natin ang katotohanan, masakit man o hindi, sabihin natin, sapagkat upang maiharap natin ang taong ito sa harap ng ating Panginoon. Amen. Walang pagkukunwari. Be unmovable. Hindi magagalaw. Steady. Steady tayo sa ating pananampalataya. Kahit ano pang mangyayari sa buhay natin, kahit maraming pagsubok sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanan, pero hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. Ang sabi diyan, unang Corinto, chapter 15, verse 58, kaya nga, mga kapatid ko, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yan ang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Amen. Huwag makilos, magsitatag, huwag makilos, at huwag sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ibig sabihin ito, kahit na ikaw ay pinagpapala, hindi ka dapat magbabago. Kahit ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, dapat ganun pa rin ang ating damdamin sa bawat isa sa atin. Ikaw man ay pinakaabang sa lahat ng narito. Kailangan yung pag-ibig natin sa Kanya, pareho lang. Walang pagkakaiba. Kapag sabi ko nga nung nakaraan, hindi tinitingnan ng Diyos kung anong katayuan mo. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Pag walang mas mataas at walang mababa sa ating lahat sapagkat iisa tayo sa Panginoon. Iisa tayo, nilikha tayo pareho ng Panginoon. Kaya walang dapat magmamataas sa atin kung hindi. Lagi tayong, ang sabi dyan, yamang nalalaman na hindi walang kapuluhan ng inyong mga gawa sa Panginoon. Yes, totoo yan. Mahirap dito sa lugar natin, napakainit. Kailangan natin ng pagtitiis, hindi katulad sa sentral na kailangan mo magdala ng jacket. Pero magtiis tayo. Kasi pag nakita ng Diyos lang tayo nagpagtiis, tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa kabila ng mayroong kang pagsubok, sa kabila ng mayroong kang kahirapan, sa kabila ng kahit naiinita ka, kahit may suais ka pa, nagsasamba ka pa rin sa Panginoon. Darating ng araw, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Hindi naman sa material, hindi naman sa spiritual, kundi ang ating bahay-sambahan, ito'y aayusin ng Panginoon. Basta't maniwala lamang tayo sa mga pangako ng Diyos. Amen? Magtiwala tayo. Kaya kailangan munang dumaan tayo sa paghihirap. Ang sundalo, kaya tayo mga sundalo ni Kristo, hindi ba? Ang sundalo, bago siya matawag na sundalo, titraining mo na yan, dadaan mo na yan sa hirap. Diba, Brother Jack? Palahin si Brother Jack, malapit na siguro aalis ka. So, bago nga umalis si Brother Jack, bibigay ko na sa iyo sukat ng aming inatan ka ng Panginoon. Alam ko, malapit na. Sabi ko nga doon, nabasa ko ngayon kanyang post eh. Kung
magdahan-dahan ka naman. Sapagkat ayaw ko pa umalis. Hindi, okay lang yan. Pagbabalayan ka ng Panginoon. At pagbalik mo, narito pa rin kami. Okay. At kasama ka namin sa ating mga panalangin. Right. Amen. First, gabayan ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga taga-Roma 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Yan ang sabi ng Apostol Pablo. Kung kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoon sa buhay natin, sino pa pwedeng lumaban sa atin? Yes. Right. Sino pa pwedeng titibag sa ating pananampalataya? Yung mahirapan minsan sa buhay natin, yung mga pagsubok na hanggang ngayon, hindi tayo tinasantala. O hindi, sabi ng Apostol Pablo na. Kahit, sabi pa nga dyan, kahit kahubaran, kahit walang pagkain, kahit wala kang mga bagay na inaasam-asam mo sa buhay. Magtiis ka lang, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Right. Oh. Ako lang sumusuko ng mga paghahandog doon sa Central. Last Sunday, nakahandog naman ako ng isa sa Brother Christopher Ken. Ano ba yun? Sponsor. Kanina, naghandog ako ng bata. Ang reception sa Marikina Convention. Kaya si Sister Elma, sumamaan siya. Naparami at kinain. Mga pinagpapala. Kung paano sila pinagpapala. Ngayon, magtiis lang tayo kapatid. Darating din ang araw na yung mga tinanggap nilang pagpapala ngayon, tatanggapin din natin pagdating ng Panginoon. Bakit? Isa ang Diyos na ating pinaglingkuran. Yung Diyos na pinaglingkuran nila at ang Diyos na pinaglingkuran natin ngayon, isa ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung sila'y tumanggap ng pagpapala dahil napagdaanan na nila ang lahat ng kapagsubukan sa buhay nila, ngayon, sa sunod tayo naman. Amen? Mag-praise lang kayo. At sabi nga na Apostol Pablo, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Yung mga pangako ng Diyos darating sa atin yan. Basta wag lang tayo sumuko. Kahit sa kabila ng may kahirapan. Sabi nga may kahirapan daw pag-relingkod sa Panginoon. Sa pagkakata po, maraming iba. Pero sabi ko, kung ako ito sa po mga iba. Kailangan walang dungis yung ating katawan sa harapan ng Panginoon. Ito isa ito sa tinatalakay ni Brother Lito last Sunday. Kailangan walang dungis. Si Brother Lito, pag nangangato yan, word by word yan, talaga sasabihin ko ano yung dapat sasabihin. Kasi ako nga, medyo nagdahan-dahan pa ako, pero inumpisa ni Brother Lito, sige, itutuloy natin. Kasi sabi ni Apollo kay Timoteo, mangaral ka sa hindi kapanahunan at kapanahunan. Ibig sabihin mo kung ano dapat mo sabihin. Paano magigising yung natutulog kung hindi mo gigisingin? Mga taga-Ipino 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwati na walang dungis o kulubot o anumang kayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapitalasan. Sino ang iglesia at tinutukoy ito? Ito ba tinay? Hindi, tayo ang iglesia na tinutukoy ng Panginoon. Ang gusto niya, umarap tayo sa kanya, walang bahid, walang dungis. Walang kapintasan. Kailangan tayo ay maiiba kaysa iba. Christian difference. Maraming nagsasabi ngayon, sila ay Kristiyano. Pero sasalita lang at wala sa gawa. Huwag tayong tumulad sa kanila. Kaya nang binanggit ko kanina, na kahit sa mga praise and worship, marami ngayon, pero kung sansinin yung kanilang ginagawa, wala pong mabuting may sudulot na halimbawa doon sa mga nanonood at nakikinig sa kanila. Kaya tayo, masakit man o hindi,
Tanggapin man natin at hindi, kailangan natin sasabihin ang katotohanan. Amen. Ngayon ako ang Christus, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. We are the chosen of God. At hindi pa nahayag kung maging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Gusto ba niyo magiging katulad ni Kristo? Amen. Maging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ang sino mang mayroon ng pag-asa nito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang hindi malinis. Kung gusto daw natin humarap sa ating Panginoon pagdating ng panahon, mukhaan, kailangan makakaging katulad tayo ng Kristo ng Panginoon. Ano hindi pa tayo talaga dito? Pero sabi natin na bago tayo humarap sa Panginoon ay magiging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sinasabi nga po doon sa Hebreo na walang sino mang makakita sa Panginoon kung walang kabanalan. Oh. Amen. They are compromising. Matatag, hindi umaayaw. Romans 6 verse 16, hindi ba ganyan nalaman na kung kaninong ninyo ihandog ang inyong sarili na pinakaalipin o pagtumaliwa ay kayo mga alipin na niyaon. Ano daw? Pag kanino daw natin ihandog ng ating sarili, yun ay alipin tayo. Kung ihandog natin ang sarili sa sanlibutan, alipin tayo ng sanlibutan. Pero kung ihandog natin ang ating sarili sa Diyos, alipin tayo ng ating Panginoon. Pagkat hindi nga sinasabi ng Panginoon na kayo alipin, hindi kayo yung mga anak ko. Mga kung kanino daw natin ihandog. Pero tayo ngayon, ako'y naniwala na hindi na natin ihandog yung ating sarili sa sanlibutan, kundi ang ating sarili ngayon ay inihandog ng ating sa Panginoon. Pero yan ay patuloy na nagpapaalala sa atin si Pablo na huwag niyo ihandog ang inyong sarili sa yung inyong pinakalipin o patuloy ba kayo niyaong inyong tinatalima, inyong sinusundan. Maging kasalanan sa ikamatay maging ng pagtalima sa ikapagiging atwin. Pagpunta ka sa sanlibutan, hindi ka makayan, magiging kamatayan ng iyong spiritual ayon sa Romans chapter 3 verse 23. Maging pagtalima sa pagiging matuwid. Tayo tumalima sa katuwiran. Sige ko rin sa chapter 11 verse 2, sapagat ako'y nalibog ko tungkol sa iyong panibog ko tungkol sa Diyos. Ano sabi doon ni Pablo? Si Pablo ay naninibog ko. Kahit ako maninibog ko ako eh. Kahit ang Diyos naninibog ko eh. Pag halimbawa, ako'y nagtuturo sa inyo ng kabutihan at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pero nakita ko naman sa kabila na ako'y nagtuturo sa inyo, pero makikita ko kayo sa labas na bumabalik pa rin kayo sa dati ninyong pamumuhay. Anong damdamin at ano ang mararamdaman ko? Panibog ko. Bakit? Ginawa ko na ang lahat ng pagtuturo sa gaya ng sinasabi ni Pablo ng kabutihan at ng pagsunod sa ating Panginoon. Pero sa kabila noon, ay kayo ay tumataliwas at sumusunod kayo sa sanlibutan. Kaya ako manilibog po. Nasasaktan ako. Minsan nga lang, pagdating namin dito, kung ilan lang tayo ang nagdarap ng dito, minsan nasasaktan din ang damdamin ko. Kasi kailangan talaga na tayo mga pinili ng Diyos ay patuloy tayo magkakaysa lalo sa ating mga pagsamba, sa ating mga pagpupuli sa Panginoon. Pero minsan may mga dahilan naman tayo na pwede din naman natin tanggapin na ito yung isang magiging dahilan. May karamdaman ka naman talaga. Meron ka naman talaga importanteng lakad. Hindi naman kasi pigilan niya kung yan ay importante. Pero sabi ni Apostol Pablo, sapagat ako'y nanilibog ko tungkol sa inyo ng panibog ko tungkol sa Diyos. O tungkol sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos.
Pagka hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi kayo naglilingkod sa Panginoon, at nakikita kayo, kagaya ng nakita ni Pablo, maliligo po. Kagaya ng Panginoon, ang sabi niya, ako ang Diyos na mapanagbubuin. Mapanagbuin. For I am jealous over you with godly jealousy. Oh, godly naman yung aking pagkikilos. Godly jealousy. Ang bang, ang damdamin ko kasi ang gusto talaga, kahit sino, kahit ang sino mga ngaral, gaya ni Pablo, oh, yung kanyang sama, matawag ba natin sama ng loob yun? Yung kanyang hinanakit, godly naman yun. Maka-Diyos na pagsisilos. Sapagat ako'y aking pinag-aasawa sa isa upang kayo may harap ko kay Kristo na tulad ng dalagang balinis. O pinag-aasawa tayo kay Kristo sa ating Panginoong Kristo. Santiago 4:4, kayo yung mga lunya. Hindi ba kayo nalalaman ang pakikipag-ibig at pakipagkaibigan sa kalibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yung pangangalo niya, hindi lamang ibig sabihin na yung asawa ko naghanap ng ibang asawa. Hindi lang yun. Yung pagiging kaibigan natin sa sanlibutan, yung makikiayon tayo sa gawa ng sanlibutan, ang tawag doon pangangalo niya din. Pangangalo niya tayo, spiritual na pangangalo niya. Kayong pangangalo niya, hindi ba ganin nyo na lang na pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man lang mag-ibig na pag-ibig ay pakikipag-away. Kasi ang Diyos ay mapapalit. Kasi ang Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Lagi tayong iniinatan ng Panginoon. Pero kung makita ng Diyos na ang anak nito sa kabila ng ito na siya sa makita ng aking mga dugo. Pero ngayon, hanggang ngayon, ang pag-ibigay pa rin sa sanlibutan. Ang ibig sabihin, nakikipag-ayon sa pagkagawa ng sanlibutan, simple naman ang Diyos masasaktan at hindi lang masasaktan. Ituturing ng kaaway ng Diyos. Conclusion, dito na tayo magtatapos. Ang sabi ng unang 1:17, ang sanlibutan ay lumilipas. Tama. At ang masamang pitan niya lumilipas. Tatapot ang gumagawa ng kaluban ng Diyos ay maganda. Amen? Ang sanlibutan ay lilipas at ang mga naglilingkod sa sanlibutan ay lilipas din. Bakit? Ang sabi ng Biblia, sila ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Pero yung gumawa ng kaluban ng Diyos, ang nganahan magpakailan pa man. Amen. Manganahan tayo magpakailan pa man. Doon sa ilanda ng ating buhay na Diyos. Ayon sa John 14:2, huwag kayong magulema. Mahal ang inyong mga puso. Sapagkat kung maihanda ko na ang bahay o mansyon na para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo. Gusto niyo sumama sa Panginoon? Mauna na kayo. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 2:9, datapot gaya na nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at narinig na tainga, hindi pumapasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisipag-ibig sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Okay na mga balik. Tatapot gaya lang nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Kasi ang pananampalataya, ang sabi doon, ay sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakita ang langit, pero naniwala tayo may langit. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniwala tayo may Diyos. Hindi natin nakikita yung pangako ng Panginoon na inihanda niya doon sa lugar kung saan siya at makasama natin siya ng mukhaan, hindi man natin nakikita. Pero sa pamagitan ng ating pananampalataya dahil sa salita ng Panginoon darating ang araw, makikita natin. So, ang ibig po sabihin mga kapatid, magpapatuloy lang tayo. Kahit napakalakas ang hatak ng sanlibutan sa ngayon, ginagawa ng lahat ng kaaway
ang lahat ng bagay upang kahit ang maging lingkod ng Diyos ay maaakay pabalik sa sanlibutan, pero manatili tayo matibay at matatag ayon sa ating pinag-aaral. Kapag darating ang araw, ngayong ating paghihirap ngayon, yung ating napagtitiisan ngayon, napakainit. Minsan naman tayo binabaha rito. Minsan ang tubig pumapasok dito. Sige lang, hindi makakadlang yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat meron tayong isang layunin, yung buhay na itinahapon ng Diyos sa atin sa pagdating ng tamang panahon. Amen. Kaya tumayo po tayo lahat mga kapatid. Praise God, hallelujah. At patuloy natin purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa isang magandang aral na naman po na natutunan natin. So sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan ko po tayong lahat na pakigilid po yung mga upuan. At dito po tayo sa gitna. Sabay-sabay po tayo muling ang awit sa Panginoon. At tayo po ay sumamba sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitan. At free po tayo na itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. At tayo po ay pumuri dahil siya ay mabuti sa ating buhay. Hallelujah, habang maawit po tayo. Amen. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Ang awit ko na sabi, ako ay sinabi na. Kasi the very moment na tinanggap natin yung Panginoon, diba? Nasa puso na natin yung gusto natin magbago para sa Kanya. So, since tayo po ay binago na ng Panginoon, awitan po natin siya at sabahin po sa mga oras nito. Hallelujah. Hindi ba tayo? F. Inupo po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay habang kaya pa natin itaas. Amen. Ang buhay ko hindi na mababago. Kahit ano pang gawin, lalong bumagaling sa maling gawain. Ay ako sinubukan kung sino-sino nilapitan ng halong ako ay sumuko na. Si Jesus pinakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya sa aking puso'y manahimik siya. Anong himala ako'y naiba sa
mga taon. Kapag ang Panginoon sa aking mga pagkukulang, siya ang nagtutuloy sa aking daan. Ngunit isipin ko lamang sa kahapon ko siya ang kulang sa aking pangangailangan. Higit siya kasi mo pagkat ang aking buhay ay magmula na ako'y napasya sa aking puso'y pagkarin na anong himala. Ako'y nag-iba, kasalanan ko ay tinatawad. Ginawahan lang niya sa langit pupunta. O may buti ng Diyos at ako'y di napunta. Ako'y napasya sa aking puso'y malalim na nagmumala. Ako'y nag-iba, kasalanan ko ay tinatawad. Ginawahan lang niya sa langit pupunta. O kalimutin ang Diyos at ako'y di napunta. Magmula na ako'y mapasya sa aking puso'y malalim dahil anong himala. Ako'y nag-iba, kasalanan ko ay tinatawad. Ginawahan lang niya sa langit pupunta. O kalimutin ang Diyos at ako'y di natin kung gaano mabuti ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pinamahal niya po ang bawat isa sa atin. Praise God. Kaya ang nais ng Panginoon na tayo ay magpatuloy sa hallelujah. Meron po tayo
maging sa ating mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos na kaya. Praise God, hallelujah. Praise God, tingnan niya mga kapatid, hallelujah. Tayo po, ano po at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lord, kami po ngayon, Panginoon, na natupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, ipakalinisin niyo muna ang bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Pinagsama-sama niyo kami, Panginoon, pang magbulay-bulay sa mga makapangyarihan at gawin mong salita, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Lord, ang bawat natutunan namin ay mabaon namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, bilang mananampalataya, Panginoon. Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami na maging different, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po kami, Lord, na huwag po kami susunod sa kung ano man po yung daloy ng mundo, Panginoon. At sundin po namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming buhay, Lord. Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng karunungan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin desisyon, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na meron po kami natutunan, Panginoon, at kayo po ang kumilos sa mga buhay namin, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging banal, Panginoon. At humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasalang na gagawa namin sa aming kapwa, Panginoon, at higit sa lahat ay sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo po mismo ang magtuwid sa amin, Lord. Upang sa gayon, Lord, ay makakalakad po kami ng tuwid sa daan patungo sa inyo, Panginoon. At makikita ka po namin, Panginoon, at makakasama ka po namin ang may kagalakan, Panginoon, at hindi pagsisisulod sa aming buhay, Panginoon. Lord, hiningi po kami, Panginoon, ng guidance, Panginoon, at pasasalamat sa inyong makapangyarihang pangalan, Lord. Diba po, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwalay, Panginoong Diyos, ay pakaingatan niyo po na kung paano po kami nakarating, ay makakawin po kami maluwalhati at higit sa lahat, ay pinagpala, Panginoon, pinagpala mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay binabalik namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino?
pang ano, meron pang special na ano. Mga kapatid, sa dakong ito ay kinakumakatap ko ang sa inyong mabubuting puso para sa ating seed of love. Kami po ay awit ng mga masasayang awit sa pamumulan ni Sister Talina. Hindi kayo rin eh. Dapat natigit ka. Okay. One, two. Pagpapadang mo'y lagi na ang kinagkakakot ng pangakit. Pagkanariyan ng palagi, di matitiyan sa pagsubok. Pagsama mo'y iyak at lubos, pipigil sa pag-awit. Pagkating awit mabuti, pagkating awit